Daluhan naman ang ilang kamag-anak ng asawa ng punong maestrado sa naging pahayag ni Chief Justice Renato Corona sa namayapang kaanak nilang si Jose Basa. Saksi si John Veneracion. Hindi po namin malaman at walang... Sa mahigit 3 oras ng opening statement ni Chief Justice Renato Corona, paano, tahimik na nakinig ang 16 na miyembro ng pamilya Basa. Karamihan mga pinsan ni Ginang Cristina Corona na dati kahati nila sa Basa Guidote Enterprises Incorporated o BGEI. Minsan napapailing at kung minsan ay natatawa. Pero sa ilang punto, naiyak. Lalo na sa masasama umunong salita ni Corona sa kanilang amang si Jose Basa III na sinasabing nagpakasasa raw sa mga yaman ng pamilya Basa. Si Mr. Basa po, I'm sorry to say this again. I'm sorry and I really apologize to have to say it now. Pero kailangan po sigurong malaman ng bayan. Wala naman po siyang trabaho eh. Buong buhay naman niya spoiled brat po eh, anak mayaman. Tuwing may kailangan po, takbo kay mama, kay Lola Charing, hingi ng pera. Pag walang pera yung matanda, sige, benta kaliwat kanan, benta kaliwat kanan. Ilan po bang anak niyang pinaaral? Siyam po ang anak ni Mr. Jose Basa. Wala naman po siyang trabaho. We are very saddened with the development that the name of our good father is being dragged into these proceedings. Sorry. He's not here to defend himself. What he said was untrue, unkind, and shows his true character. As Chief Justice, he should know better. Makakapagsabi. Ilan sa kanila nagsadya pa mula Amerika para saksihan ang pagsalang ni Corona sa witness stand. Inaakusahan ng magkakapatid na ito ang kanilang pinsan na si Cristina Corona ng pagkamkam daw sa kanilang family corporation. Nauna nang sinabi ng depensa na sa BGEI inutang ni Corona ang 11 milyong pisong liability na nakasaad sa kanyang 2003 SALN para ipambili ng ilang real property. Sa pagtistigo ni Corona, sinabi niyang taliwas sa ginigiit ng pamilya Basa ang kanyang asawa at ang biyanang si Asuncion Rocco raw ang naisahan at inapi ng kanilang mga kamag-anak. Pero kasinungalingan daw ito, sabi ng mga pinsan ni Cristina. At this point, we're not going to go down to his level, and we are not going to justify his false statements. Bukas ay dadalo pa rin daw sila sa pagpapatuloy ng impeachment trial, bumalik man o hindi si Corona. Jun Veneracion ang inyo, saksi. Ayaw naman patulan ni Senator Franklin Drilon at ng ilang kongresista ang hamon ni Chief Justice Renato Corona na pumirma rin sila ng waiver para buksan ang kanilang bank account. Saksi si Cara David. I am humbly asking all 188 complainants from the House of Representatives, led by the congressmen in the prosecution panel and Senator Franklin Drilon, to join me in a moment of truth as a gesture of transparency and reconciliation with the Filipino people and to one another. I am asking them to sign these blank forms and to join me sapagkat hiling po ito ng bayan. Let us face the people together. Ang kondisyong ito ni Chief Justice Renato Corona para magkaroon ng bisa ang waiver niya sa pagbubukas ng mga bank accounts, ari-arian at mga SALN sa publiko, ipinagkibit balikat lamang ni Senador Franklin Drilon. I find it amusing at mukhang kasama sa plano. Ngunit I will not fall into his trap. I will continue to look at his evidence. I will ask questions. But I will not fall into his trap. Maging ang ilang kongresista ayaw ring patulan ng hamon ni Corona. Hindi naman daw kasi sila ang nasasakdal. Pero kung sakaling kasuhan daw sila at utusan ng korte, handa raw silang buksan ang kani-kanilang bank accounts. Walang kaso kahit sa sinumang 188 na complainants. So bakit kami rin ang husgahan, no? Kung may kaso laban sa amin, then we may consider signing a waiver. But at this point, we don't see any need, no? Our SALNs are there.
They can look at our SALNs and see and complain if there's anything wrong with our SALNs. If the court requires it, yes. But why should we subject ourselves to that punishment? We're unang-una, hindi kami impeachable officials. Accountable po kami sa taong bayan. So I think medyo misplaced yung reliance on that issue, no? Si Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino naman, may kondisyon ding hamon kay Corona bago siya pipirma. Itong taong itong naghahamon na pumirma kami ng waiver, ni ayaw niyang tanungin siya ng kahit na isang tanong mula sa prosecution or sa senator judges. So how can you seriously consider yung sinasabi niyang pumirma kami ng waiver, di siya ayaw magpatanong ni isang tanong. So obviously this is a stunt. Paniwala nila maging ang pag-alis ni Corona sa witness stand nang walang pahintulot ng Senado ay kasama umano sa strategiya ng depensa. He's baiting the impeachment court to convict him and then he can then declare na mistrial ito o nilabag yung kanyang karapatan. Pero itong tahasang pambabastos na ginawa ng Chief Justice is an insult not only to the 188 but to the impeachment court and the Filipino people. Ang palasyo naman sinabing pagmamanipula sa impeachment court ang ginawa ni Corona. Sinayang daw ni Corona ang pagkakataong sagutin ang mga nag-aakusa sa kanya na bahagi ng ating justice system. Si Presidential Political Advisor Ronald Llamas naman na ayon kay Corona ay hawak daw si Pangulong Aquino sa leeg. Sinabing nagsalita raw ang punong mahistrado tungkol sa kasalukuyang administrasyon na animoy umiiral pa rin ang sistema umano ng gobyernong Arroyo. Imbis daw na magpaliwanag ng atake pa raw ang punong mahistrado. Si Ombudsman Conchita Carpio Morales naman wala pang tugon sa mga patutsyada ni Corona. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. Nagpakita naman ng suporta ang mga pabor na maabsuelto si Chief Justice Renato Corona. Pero hindi rin nagpadaig ang mga kontra sa punong maestrado. Saksi si Julio Segovia. Suot ang pulang damit at bit-bit ang pulang flaglets, stickers at tarpaulins. Sumunod ang mga judiciary bikers, pribadong sasakyan at ilang bus ng Korte Suprema sa convoy ni Chief Justice Renato Corona pa Senado. Pero hinarang na sila sa Manila Film Center, kaya doon na lang nagprograma. Ang ilang empleyado ng Korte Suprema na may ticket sa impeachment trial, hinarang muna pero pinapasok din. Naagrabyado kami, we're not entitled to our passes. So please do not discriminate on SC employees just because they are SC employees. Bago nito, nagkaroon ng interfaith prayer ang mga taga-suporta ni Corona sa Korte Suprema. Kabilang pa sa mga nanguna sa panalangin ay mismong anak niyang si Carla Castillo. Sunod naman yung pagpupulong na sa mga defense lawyers, no? At ngayon, meron niyang pray over sa kanya. So, medyo yun na lang siguro bubunuin niya. Ang mga kontra Corona naman, nagdaos ng Mass for Truth and Justice sa Baclaran Church. Pwede rin nating tingnan yung statement ng Supreme Court Justice, Chief Justice, I am not afraid. In another way, I am not afraid because I can buy truth. A lie is a lie. Even if AMLAC covers it, even if the Supreme Court covers it, or politicians cover it, it is still a lie. Sa labas naman ng Senado, galit ang mga hindi nakapanood ng paglilitis. Mabilis kasing naubos ang 200 slots na inilaan para sa publikong gustong manood ng paglilitis sa Senado. Asan napunta yung ticket? Ang kwento naman, kahit saan kami nakarating, wala pang na-distribute na ticket. Nagkuhan kami, pumila kami, at kaya lang mangyari ng ganyan. Probably, na-announce pa sa radyo, sa TV. Kabilang sa mga di nakapasok ang lalaking ito na may bitbit na korona ng patay na ibibigay raw sana niya sa punong maestrado. Pero ayon sa Senate Sergeant at Arms, nagkataon lang daw na sobrang dami ang gustong makapasok sa session hall ngayong araw. We have enough tickets, masyado lang silang marami. No? Ngayon, ang pinagbibigyan namin, actually, sinabi ko pa kahapon, yung mga senior citizens. Marami ng senior citizens na nauna. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Bahagi ng fitness center ng Oakwood Hotel sa Pasig. Nagkasunog. Pagkikita muli ng nakuryenteng OFW sa Saudi Arabia at ng kanyang mga kaanak naging madamdamin.
Ikalawang gabi ng concert ni Lady Gaga halos sold out na naman. American Idol fever, patindi ng patindi. Isang araw bago ang grand showdown ni Jessica Sanchez at Philip Phillips. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo maging saksi!